vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay, amor. Nagkaroon daw ng sunog kagabi sa ospital. Si Rosalinda. Ano? Namatay siya sa sunog. Sunod-sunod ang dating ng kamalasan dito sa bahay na to, Bonifacio. Pero nakumpirma na nga ba nila ito? Nasa dyaryo ang pangalan niya, hindi pa rin siya nahahanap. Ikinalulungkot namin ang nangyari, senyora. Ako may kasalanan kung bakit napahamak si Rosalinda. Kasi ako ang nagsabi sa inyo na dalhin siya rito. Imposible na siyang matukoy sa itsura niya. Hindi na makilala ang mukha niya. Pati na rin ang katawan niya. Pero dahil sa ilang detalye, nakumpirma namin na siya si Rosalinda. Teka, dito ka lang! Hindi ka pwedeng umalis. Huwag kang lalabas, ha? Uminahon ka lang. Kasi hindi naman kita sasaktan. Huwag kang matakot. Sige na, kumalma ka lang. Masyado ka namang galit na galit, Alfredo. Yang matinding galit mo, ang pumatay sa kanya. Anong kasalanan niya sa nangyari 20 taon na nakalipas? Inosente si Rosalinda! Inosente ang aking anak! Huwag mo akong sinisigawan! Kinuha mo ang lahat sa kanya. Natagpuan niya ang pag-ibig. Nabiyayaan siya ng anak. At sa wakas nagkasama na rin sila ng kanyang tunay na ina. Minahal at inalagaan siya ng lubos. Gusto ko rin siyang mahalin at alagaan. Kahit hindi ko alam na ako ang ama niya. Sayang naman at hindi mo nagawa. Ni hindi ko man lang nahalikan ang anak ko. Ni hindi ko man lang siya natingnan. At naipadama sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ni hindi ko rin siya nagawang mayakap bilang aking anak. At ngayon wala na akong pagkakataon. At dahil yun sa kasamaan mo, sinira mo ang kaligayahan niya. Dahil sa'yo nawala siya sa katinuan at namatay siya! Mukhang kailangan mo nang uminom ngayon ng pampakalma para makatulog ka na at makapagpahinga. Galit na galit ka nung namatay ang asawa mo. Mabigat na parusa ang hiniling mo. Pero isa ka rin mamamatay tao, Valeria! Isa kang kriminal! Wala nang kwenta ang mga sinasabi mo. Pinatay mo si Rosalinda sa paraang mas malupit pa kesa kung ikaw mismo ang gumawa nun. Pero huwag mo akalaing makakatakas ka, Valeria. Dahil kahit matakasan mo man ang hustisya dito sa lupa, hindi mo matatakasan ang hustisya ng Diyos! Tigil ka na! Ang dapat mong gawin, kumalma at magpahinga ka na! Tigil ka! Isa kang mamamatay tao! Pwede ba? Pilitin mo ang kumalma! Paparusahan ka ng Diyos! Paparusahan ka niya! Narinig mo yung mga sigaw? Oo, ngayon lang nagkaganito si Senyor Alfredo kay Senyora Valeria. Marami nang nangyayaring kakaiba ngayon dito sa mansyon. Sino yung babaeng nasunog sa ospital at nabalita sa dyaryo? Siya yung asawa ni Senyorito Fernando Jose, ang kapatid mo. Pero hindi mo talaga siya kapatid kasi hindi siya totoong anak ni Senyora. Bali, hindi ko mapaliwanag. Kung alam mo lang ang ginawa ng mama mo kay Rosalinda, nakakaawa talaga siya. Wala talagang puso ang mama ko. Alam mo rin yun, hindi ba? Ay, masakit sa aking malaman ang nangyari, kawawang Rosalinda. Ipinagtanggol niya ako nung palayasin ako ni Senyora. Maupo ka, ikukwento ko nangyari nun. Ay. Gutom ka na siguro, no? Eto, kumain ka na. Kunin mo na yan. Sige na. Hindi kita gustong saktan. Di ba, Palomita? Gusto mo ng tubig? Sige, kukuha kita. Eto, uminom ka. Sige na, inom na.
Kailangan kong ibaling ang atensyon ko sa iba. 2 oras ka na nga tumutugtog. Iba. 2 oras ka na nga tumutugtog. Ayos lang kung sa bahay ka muna. Puro masasakit na alaala ang maaalala mo sa apartment eh. Hindi ako magtatagal, Gerardo. Anong ibig mong sabihin? Nakapagdesisyon na ako. Aalis na ako ng Mexico. Ano, ayaw mo na? Alam mo, hindi ko talaga alam kung bingi ka ba eh. O baliw ka lang. Pero mukhang di ako makakarinig ng kahit anong salita sa'yo kahit natusukin ko pa yung bibig mo. Miserias! Miserias! Dariyan na ako! Ang sabi ni Chico sa akin, sino siya? Anong nangyari? Saan mo naman siya napulot? Bakit nandito siya? Natagpuan ko siya sa lansangan, wala sa katinuan. Ano ba? Dapat dinala mo siya sa mga pulis? Hindi, ayoko. Nahanap ko siya kaya sa akin na siya. Ano ang pangalan mo? Naku naman! May sugat siya sa ulo! Ay, Tignan mo! Natuyo na ang dugo! sigurado kung sinaktan siya at pinalaya siya dun sa pinanggalingan niya. Wala na siyang amo, Clarita. Kawawa naman. Gagamutin ko ang sugat niya. Tignan mo, oh. Ang kinis ng kamay niya. Wala man lang siyang kalyo. Tingin ko dalhin mo na siya sa mga pulis. O ibalik siya kung saan mo siya nakita dahil baka mapahamak tayo. Tumahimik at huwag ka nang makialam. Hindi ko siya makakawalan. Dito na siya sa akin titira. Magandang umaga, Fernando Jose. Gusto mo bang mag-almusal? Kape lang ako, Soledad. Gabi ka nang natulog, tama? Oo. Iniisip ko kung anong gagawin ko ngayong wala na si Rosalinda. Kung ganon, ano naman ang naisip mong gawin? Gusto kong umalis sa Mexico. Gusto kong mag-aral ng music para makalimot ako. Pwede ako mag-aral sa Europa. Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon mo. Pag-isipan mo tong maigi, Fernando Jose. Hindi ko na to kailangan pag-isipan, Soledad. Ayoko na rito dahil nasasaktan lang ako kapag naalala ko si Rosalinda. Magpapakalayo-layo na ako. Hindi ko alam kung ba't pa kita pinagtimpla ng kape, Chu. Hindi mo naman to ininom. Ayoko lang talaga ng kape, Angustias. Ayoko talaga. Ay. Ay, sino kaya tong babae? Nabamalay ko kung sino siya. Kahit saan ako magpunta, naalala ko si Rosalinda. Kailangan ko lumipat ng ibang lugar para matahimik, para magpatuloy sa buhay. Paano na ang anak mo, Fernando Jose? Gusto mo na rin siyang kalimutan? Hindi niya kayang punan ang buhay ko. Pinili kong huwag mapalapit ang loob ko sa kanya dahil umaasa akong babalik sa normal si Rosalinda at sabay namin siyang mamahalin. Pero ngayon hindi na siya babalik. At hindi sapat ang batang yan para palitan ang kanyang ina sa puso ko, Soledad. Fernando Jose, matututunan mo rin siyang mahalin. Hindi sa hindi ko siya mahal, Soledad. Pero may iba pa akong kailangan. Pero si Erica... Pag nanatili ako rito, magpapakalasing lang ako. Sisirain ko ang buhay ko. Ayoko mangyari yun. Bukod kay Rosalinda, musika ang naging mundo ko. At ngayong wala na siya, ito na lang ang pwedeng magsalba sa akin sa kalungkutan ko. Naiintindihan kita, Fernando Jose. Kailan mo balak umalis? Sa lalong madaling panahon. Kaya naman bukas, aasikasuhin ko na ang mga kailangan ko.
Saan ka ba nanggaling? Anong ginagawa mo rito, Iha? Sino ka ba, ha? Anong pangalan mo, Iha? Sabihin mo sa Ay, amin. huwag mo nang subukan, Angustias. Kahit anong gawin mong pagkausap sa kanya, hindi ka sasagutin yan. At bakit? May pumutol ba sa dila niya? Hindi mo ba nakikita? May problema siya sa pag-iisip. Nakita ko siya sa lansangan. Tulala siya habang naglalakad. Kaya isinama ko na siya dito para tumira. Dito mo siya patitirahin? Simula ngayon, dito na siya sa bahay ko titira. Magdadagdag ka na naman ng palamunin, Miss Sirias. Huwag kang hangalang, Gustias. Tutulungan niya tayo para lalo tayong kumita ng pera. Magtatrabaho siya sa atin. Oo. Mapapakinabangan ko siya. Oo. Choy, tuturuan ko siya kung paano siya kikita ng maraming pera. At kung paano siya makakakuha ng maraming limos. Sa ganda ba naman yan, oh? Sino bang tatanggi sa kanya? Tama ka. Napakaganda nga niya. Napakaamo ng mukha niya para siyang isang berhen. Ba't di natin siya paliguan at suklayan ng buhok? Hindi, ganyan lang siya. Hindi natin siya paliliguan. Kung gano'n niyang sira niyang damit ang ipasusuot mo sa kanya? Mas mainam kung mas maraming maawa sa kalagayan niya. Makikita niyo kung gaano karaming barya ang dadapo sa kamay niya. O baka nga hindi lang basta barya. Si Palomita magdadala sa atin ng limpak-limpak na pera. Rosalía.